Bata! Nagsimula ang kwento noong 1943 sa Soviet Union, 8 buwan matapos ang labanan sa Stalingrad. Nang mga sandaling iyon, umaatras na ang hukbong Aleman at halos lahat ng sundalo ay bumabalik na. Ngunit naiwan si Teniente Philip at ang kanyang crew sa tangke upang pigilan ang mga kaaway na makatawid sa isang mahalagang tulay. Ilang minuto na lang at sasabog na ang tulay. Habang papalapit ang mga kalaban, patuloy namang lumalaban sina Philip para patagalin ang oras. Philip! Philip! Feuer! Achtung! Geladen! Eingestellt! Feuer! Achtung! Nang 5 minuto na lang ang natitira, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatras. Sinimulan nilang tawirin ang mahabang tulay habang pinapaputukan ng mga kaaway. Bigla namang umatake ang mga eroplano sa himpapawid at sinimulang bombahin ng tulay. Tinamaan ng tangke at ito ay nasunog. Pumasok ang apoy at usok sa loob, ngunit kahit nasa gitna ng panganing, hindi sila huminto. Habang nagpapatuloy sila sa pag-usad, sa gitna ng tulay, napansin ni Philip ang isang usa na biglang lumitaw sa kanilang daraanan. Sa kabila ng nakamamatay na panganib, nagawa nilang makaligtas sa huling sandali. Sa ibang eksena, makikita na nakatanggap si Philip ng bagong order na tinatawag na Mission Labyrinth. Sa kabilang banda, makikita ang mga crew ni Philip na kasalukuyang inaayos ang kanilang tangke na nagtamo ng pinsala sa nakaraang engkwentro. Ilang sandali pa ay makikitang dumating si Philip at kinausap ang kanyang mga tauhan. Dito ay sinabi niya na kinansila ang kanilang bakasyon dahil kailangan nilang umalis kaagad sa araw ding iyon at magtungo pabalik sa silangan at tatawid sa Cell River at papasok sa No Man's Land. Ang kanilang lihim na misyon ay hanapin at ibalik si Colonel von Hindenburg. Akala ng lahat ay patay na ang Colonel, ngunit napag-alaman na buhay pa pala ito. Dahil top secret ang operasyon, kaya sila lamang ang naatasang kumilos. Inutusan ni Philip ang kanyang mga tauhan na ihanda ang tangke. Matapos ang mabilis na paghahanda, pinaandar nila ang makina at muling umalis patungo sa delikadong misyon. Habang naglalakbay, nag-uusap sila tungkol kay von Hindenburg. Ayon sa impormasyon, nagtatago ang colonel sa isang bunker sa silangan ng Novyar. Malalaman na naiwan siya sa 6th Army ng Stalingrad nang umatras ang lahat. Nakaligtas siya, ngunit natanggalan siya ng isang kamay. Natrap siya sa ilalim ng mga guho at kinailangan niyang putulin ang sarili niyang kamay para makalabas. Nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagtatago at nang makabalik, ipinadala siyang muli ng hukbo sa digmaan. May ilan na naniniwala na baka ngayon ay espiya na siya ng mga Ruso. Ipinaliwanag ni Philip na si Von ay tinatrabaho ang isang lihim na plano ng pagsuko at may hawak siya na mahalagang impormasyon ng hukbo na hindi dapat mapunta sa kamay ng kaaway. Kaya kailangan nilang maglunsad ng rescue mission para sa kanya. Naglakbay sila ng ilang oras at nang lumubog ang araw at dumilim, ipinarada nila ang tangke sa gitna ng gubat upang magpahinga. Nagtayo sila ng tent at sinabi ni Philip kay Mitchell na sila ang unang magbabantay sa gabi. Sinabi ni Mitchell na ikinuwento sa kanya ng nobya ni Helmut na may mga multo sa gubat na kanilang kinaroroonan at ang kanilang mga kaluluwa ay naglilibot sa paligid. Pinagtawanan naman siya ni Helmut dahil naniwala siya rito. Habang nag-uusap sila ay umalis naman si Philip upang mag-ikot-ikot sa paligid. Ilang sandali pa ay sinundan siya ni Mitchell at sinabihan niya ito na huwag pansinin ang pangaasar ni Helmut. Ikinuwento niya na nahiwalay si Helmut sa kanyang anak na lalaki na 15 taong gulang dahil sa digmaan. Kaya marahil ang pangaasar niya ay paraan lang niya para ipakita na nagmamalasakit siya kay Mitchell. Kinabukasan,
Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nakarinig naman sila ng Latin Mass sa radyo. Nakakaiba para sa kanila dahil karamihan sa lugar na ito ay mga Orthodox dahil dito ay pinatay nila ang radyo. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang mga harang para sa tangke. Tinanong ni Mitchell kung sino ang gumawa nito. Sinabi ni Philip na ipinagawa nila ito sa mga bihag nilang sundalo noon upang maging proteksyon sa mga kalaban. At ang mga hindi kayang magtrabaho ay pinatay nila at iniwan na lamang doon. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pag-usad. Nang marating nila ang isang malawak na field, napansin ni Philip ang isang danger sign at agad niyang pinahinto ang tangke. Panzerheit! Dito ay ininspeksyon nila ang lugar upang matiyak ang kanilang seguridad. Lumabas sila Philip, Mitchell at Kaylee upang hanapin ang mga landmine. Umikot si Philip sa paligid ng tangke at natagpuan ang isang landmine sa mismong harap ng mga gulong. Tinawag niya si Mitchell upang tulungan siyang i-disarm ito. Bigla namang na-monitor ni Christian ang isang tangke sa malayo kaya't sinabihan siya ni Philip na bantayan ito. Samantala, hindi makita ni Philip ang mga cable sa mine kaya sinabi niya kay Mitchell na kailangan nila itong iangat. Pagbuhat nila, nakita ni Mitchell na may granada sa ilalim kaya agad niyang inilagay ang kanyang kamay upang hawakan ito at hindi sumabog. Isang bitag sa loob ng bitag. Kinabahan si Mitchell dahil labis na panganib ang kanilang kinahaharap. Sinabi ni Philip na huwag siyang gagalaw at ipinangako na babalik siya upang iligtas. Zuerst bringe ich den Pan, kümmere ich mich um dich. Pagkatapos, inutusan ni Philip ang mga crew na sumakay sa tangke upang umatras. Labis naman ang pag-aalala ni Helmut habang ito ay umaatras. Gerade. Ngunit sinabi ni Philip na mahalaga ang tangke kaya kailangan nila itong protektahan. Habang umaandar ang tangke paatras, kumuha si Philip ng lubid at nilapitan si Mitchell at itinali ito sa landmine. Inutusan niya ang batang sundalo na dahan-dahang hilahin ang kanyang mga kamay palabas. Napuno ng tensyon ang mga sandaling iyon at maingat na inalis ni Mitchell ang kanyang kamay at sa wakas hindi ito sumabog. Pagkatapos, lahat sila ay lumipat sa likod ng tangke at binigyan ni Philip si Mitchell ng lubid at ipinaliwanag kung ano ang gagawin. Dahang-dahang hinila ni Mitchell ang lubid at sumabog ang mina na nagpa-trigger din sa lahat ng iba pang mina sa paligid. Bumalik sila sa tangke at nagpatuloy sa pag-usad. Habang nasa biyahe, iniisip naman ni Philip ang kanyang pamilya. Ngunit isang madilim na alaala mula sa nakaraan ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Ilang sandali pa, inatake sila ng isang malaking tangke. Sa sobrang lakas, isang tama lang nito ay maaari silang mawasak agad. Gumamit sila ng smoke grenades para makatakas. Ngunit may 3 tangke pa na paparating mula sa ibang direksyon. Sa mga oras na iyon, kinailangan nilang pumili, bumalik o lumaban. Sa kabilang dako ng bukirin ay may nakita silang ilog at biglang may naisip si Philip. Sinabi niya kay Helmut na tumulak papunta sa ilog. Ilang sandali pa ay narating nila ito. Inutusan ni Philip ang lahat na bumaba sa tangke at sinabi niya sa kanyang unit na ihanda ang Tiger Tank para ilubog sa tubig. Ngunit tumanggi si Helmut dahil maraming tama ang tangke at may panganib na tuluyan silang malunod sa ilog. Pero sinabi ni Philip na wala na silang no choice. Inihanda nila ang tangke at sinimulan ang pagtawid sa ilog. Unti-unting lumubog ang tangke sa ilalim ng tubig. Ilang sandali pa, sinabi ni Philip kay Helmut na itigil ang tangke dahil masyadong malakas ang tunog ng makina nito. At isa pa, makikita ng mga kaaway ang usok na lumalabas dito. Ngunit muling tumanggi si Helmut. Iginiit nito na hindi na muling sisindi ang makina kung sakaling patayin nila ito at tuluyan silang malulubog sa tubig. Binigyan ng huling utos ni Philip si Helmut at sa huli, pinatay din ni Helmut ang makina. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba ako makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat.
Nanatili silang nakalubog sa ilalim ng tubig at sa kabutihang palad walang naging tagas ang tangke at matibay pa rin ito. Sa sandaling iyon, narinig nila ang mga tangke ng kahoy sa ibabaw na dahan-dahang tumadaan sa paligid. Nagpasya si Philip na manatiling nakalubog upang mas maging ligtas. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang pumasok ang tubig sa loob ng tangke kaya napilitan silang umahon sa ibabaw. In Ordnung. Wir durchqueren den Sprit auf der Suche nach einer Brücke. Kaya napilitan silang umahon sa ibabaw. Sinubukan ni Helmut na paandarin ng makina ngunit hindi ito gumana. Kinakabahan na ang lahat. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, sa wakas ay gumana rin ang makina. Nagpatuloy sila at sa wakas ay nakatungtong sila sa kabilang bahagi ng ilog. Huminto ang tangke. Pagkatapos, lahat sila ay bumaba mula dito at huminga ng maluwag at pakiramdam nila ay nakaligtas sila sa isang piyak na panganib. Makalipas ang ilang sandali, inutusan sila ni Philip na ihanda ang tangke para sa kanilang muling paglalakbay. Sinabi naman ni Helmut na aabot na lamang ang kanilang gasolina sa layong 20 kilometro. Inihanda nila ang tangke at muli itong pinatakbo para ipagpatuloy ang misyon. Nang gabing iyon, habang sila'y naglalakbay, naalala ni Philip ang nakaraan at si Von Handerberg na dati niyang kaibigan. Ngunit may nangyari sa pagitan nila na hindi niya gustong pag-usapan. Binigyan ni Philip ang lahat ng Fervitin, isang gamot na nagpapaboost sa kanilang alertness at stamina. Sinabi niya na kailangan nilang maglakbay magdamag kaya kinakailangan nilang uminom nito maliban sa radio operator. Ilang sandali pa, bigla siyang napatigil nang may nakita sa di kalayuan. Sinabi nito na ihinto ang tangke at patayin ang makina. Tumingin siya at napagtanto na mga kasamahan nilang sundalo ang naroon kaya inutos na muling paandarin ang makina at magpatuloy sa pag-usad. Narating nila ang lugar. Inutos ni Philip sa kanyang mga tauhan na bumaba sa tangke at sumamang makipagkita sa namumunong opisyal. Sa paligid, makikita ang mga sundalong hinihila ang mga tao habang naglalagablab ang apoy sa iba't ibang bahagi ng lugar. Nakilala nila si Krebs, ang pinuno ng Senior Assault Unit. Humingi si Philip ng gasolina at mga supply. Nagtaka naman si Krebs kung ano ang ginagawa nila roon at sinabi ni Philip na sila ay nasa isang secret mission. Napansin ni Philip na dinadala ng mga sundalo ang mga lalaki, babae at bata papasok sa isang bahay. Sinabi ni Philip na alam niya na wala ng ibang tropa sa lugar na iyon. Sumagot naman si Krebs na ito ang kanilang secret mission. Ayon kay Krebs, kailangan nilang linisin ang buong lugar dahil pinaniniwala ang may mga lokal na residente na sumusuporta sa mga partisan. Ikinukulong nila ang lahat sa isang lugar at sinusunog ang mga ito ng buhay dahil mas madali iyon at nakakatipid pa sila ng bala. Pagkatapos ay aktwal nilang nakita na ikinulong ang huling mga natitirang tao sa loob ng bahay at sinunog ito. Pinanood nila ang apoy habang nagliliyab ang bahay. Sinabi ni Krebs na alam niyang may naaalala sila sa apoy na ito. Naaalala nilang lahat ang araw na iyon sa tulay noong muntik na silang masunog sa apoy. Ilang sandali pa, sinabi ng opisyal na dumating na ang kanilang gasolina at supply. Nagpaalam naman si Philip na aalis na sila at nagdesisyon na manatili sa kanilang tangke buong gabi. Pagkatapos makuha ang gasolina at supply, umalis na sila. Samantala, nagkwentuhan ng tropa habang kumakain sa loob ng tangke maliban kay Philip. Sinabi ni Weller na dati siyang gumagawa ng alak at si Kellig ay guro sa Latin at si Helmut ay driver ng tren. Ilang sandali pa, sinabi ni Kellig na sa tingin niya na ang lahat ng digmaan at mga utos sa kanila ay walang saysay. Sinabi naman ni Philip na ang mga utos sa kanila ang nagpapasibilisado sa tao. Pinatigil sila ni Helmut sa kanilang pag-uusap at sinabing ayaw niyang may nagtatalo sa loob ng kanyang Panzer. Pagkatapos ay masayang nagdiwang ang apat sa loob ng tangke. Ilang sandali pa, bumaba si Philip mula sa tangke at sumunod naman si Weller. Sinabi nito na gusto niyang makalimutan kung ano siya dati. Ayaw na niyang bumalik sa nakaraan, lalo na pagkatapos ng lahat ng nangyari.
Sinabi ni Philip na wala siyang kasalanan at sinusunod lamang nila ang mga utos na ibinibigay sa kanila. Sinabi ni Weller na kapag natapos na ang lahat, dapat pumunta si Philip sa Austria upang makita ang kanyang paggawa ng alak. Sumang-ayon naman si Philip at tiniyak na pupunta siya. Kinabukasan, nagpatuloy sila patungo sa kanilang destinasyon. Halos marating na nila ito nang may makita silang wasak na bahay. Sinabi ni Philip sa lahat na manatiling alerto at dahan-dahang lumapit sa bahay. Naghinala si Philip na isa itong bitag. Inihanda ni Kayleigh ang kanyang baril at sinigurado rin na nakahanda ang kanyon. Paglapit nila dito, biglang umatake ang napakalaking tangke. Agad namang inutusan ni Philip na i-reverse ang tangke at lumayo sa pangangin. Mula sa ligtas na distansya, pinaputokan nila ang kalaban. Ngunit wala itong naging epekto. Nalaman nilang ito ay isang Su-00, isang malaking tangke na isang tama lang nila mula rito ay siguradong wasak sila. Nagsimula silang magpaputok at sinabi ni Philip na lumipat at maghanap ng ibang anggulo. Pinaputok nila ang kanilang kanyon, ngunit masyadong matibay ang armor ng kalaban. Inutusan ni Philip na umabante at lapitan ito mula sa gilid. Nagawa namang masira ang exhaust ng kanilang tangke, kaya gumamit sila ng smoke grenades at umatras. Nang umatake ang kalaban, tumama ito kay Kayleigh at lahat sila ay nabigla at natakot. Napansin nila na mabigat at mabagal ang kalabang tangke, kaya nag-utos si Philip sa kanyang mga tauhan na umusad at itutok ang kanyon sa mahinang bahagi ng kalaban. Umabante sila, huminto at handang magpaputok habang hinihintay ang tamang sandali. Umandar pasulong ang kalabang tangke, ngunit nahulog ito sa isang hukay na nabuo dahil sa mga pagsabog. Agad namang nag-utos si Philip na paputokan ito. Nang mga sandaling iyon, tuluyang nawasak ang tangke, ngunit malubhang nasugatan si Kayleigh. Isang matalim na piraso mula sa direktang tama ang tumagos sa kanyang katawan. Alam nilang kaunting oras na lang ang natitirang oras dito. Hiniling naman ni Kayleigh na nais niyang mamatay sa labas ng tangke at makalanghap ng sariwang hangin. Dahan-dahang inilabas ito ng tropa mula sa tangke. Pagkatapos ay tinanong nito si Philip kung personal ba ang problema nito kay von Hunterberg. Habang unti-unti siyang nauubusan ng lakas, sinabi ni Kayleigh kay Philip na sumulat ito ng liham para kay Lucia at sa mga bata. Sinabi din ni Kayleigh na naaalala pa rin niya ang summer noong 1939 noong hindi pa nagsisimula ang lahat ng ito at kung gaano niya minahal ang pagtuturo. Pagkatapos ay tuluyan na itong nawalan ng buhay. Gumawa ang kanyang mga kaibigan ng libingan para sa kanya at inilibing siya dito. Matapos ang ilang sandaling pagluluksa, sinabi ni Philip na kailangan nilang ayusin ang tangke dahil nasira ang exhaust nito. Pagkatapos ay lumapit si Mitchell sa kalabang tangke at nakakita ng mga kakaibang bagay. Tinawag niya ang lahat upang tignan. Lahat ng sundalo dito ay kalansay na, napakabilis ng pagkasunog ng katawan at hindi ito normal. Nang makita ito ni Weller, sinabi niya na tama na at dapat na silang bumalik at sabihin na hindi nila nahanap si von Hunterberg. Ngunit sinabi ni Philip na 20 kilometro na lang ang layo patungo sa kanilang misyon. Sinabi naman ni Helmut na mahihirapan silang ayusin ang exhaust ng tangke. Iginiit ni Philip kay Helmut na ayusin ang tangke gamit ang mga pyesa mula sa kalabang tangke. Ngunit ayon kay Helmut na maaari na lamang umandar ang tangke ng karagdagang 30 kilometro at sinabi naman ni Philip na may darating na supply sa bunker. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo-talo, sinabi ni Weller kay Philip na kung si Von ay isang espiya, siya mismo ang papatay dito. Pagkatapos ay bumalik silang lahat upang ayusin ang kanilang sasakyan. Habang nag-aayos, tumingin si Philip sa mga katawan at bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Ilang sandali pa na iayos nila ang tangke at muli silang umusad. Sinabi ni Philip kay Mitchell na buksan ang radyo. Nakarinig naman si Mitchell ng isang lalaki nagsasalita ng Latin. Ipinarinig niya ito sa lahat. Pagkatapos, sinabi ni Philip na patayin na ang radyo. Tinanong ni Weller kung hanggang kailan sila magmamaneho.
Sumagot si Philip hanggang sa mahanap nila si Von Hunterberg at maibalik ito. Sumagot naman si Weller na wala na siyang babalikan dahil patuloy ang hukbo sa pag-atras. Tinanong din ito kung bakit mahalaga si Von Hunterberg. Sinabi naman ni Philip na maaaring magbigay ito ng mahalagang impormasyon. Habang naglalakbay, bumuhos ang ulan at muling naalala ni Philip ang isang nasusunog na gusali. Ilang sandali pa ay narating nila ang isang lugar at inutusan ni Philip na huminto ang tangke. Sinabi niya sa kanyang grupo na bumaba at dalhin ang kanilang mga sandata. Napansin ni Philip ang mga yapak sa lupa. Lumabas sila at sinundan ito. Napag-alaman nila na gawa ito ng mga sundalong Aleman. Sinundan nila ang landas at nakakita ng bitag na wire grenade. Gawa rin ito ng mga Aleman. Maingat nila itong tinawid at nagpatuloy sa pag-usad. Sa kanilang dinaraanan, nakakita sila ng mga napubulok na katawan ng mga paratrooper at inisip nila na may nauna ng mga sundalo sa misyong ito at hindi sila nagtagumpay. Natagpuan nila ang bunker at pumasok. Sa loob may ilang sundalong nagpa-party-party at sinabi ni Philip na nandito siya para iligtas si Von Hunterberg. Sinabi ng sundalo na sundan siya, ngunit si Philip lamang. Habang naglalakad, naalala ni Philip ang araw na kailangan nilang umatras mula sa Neper at nakareceive siya noon ng isang telegrama. Samantala, dinala siya ng sundalo hanggang sa kalahati ng daan. Ipinakita ang natitirang landas at iniwan na siya. Sa wakas, nakita ni Philip ang kanyang kaibigan na si Von. Nagulat siya na buhay pa pala ang kaibigan. Sinabi ni Von na hinihintay niya talaga si Philip. Sumagot naman si Philip na naroon siya upang iligtas ito. Ngunit bigla namang tumawa ng malakas si Von. Sarkastiko nitong sinabi kay Philip na hindi ba ito nagtataka na ipinadala siya sa maliit na tangke para sunduin lamang siya. Bigla namang napaisip si Philip at sinabi pa ni Von na paano kung tumanggi siyang sumama. Sa kabilang banda, alam ni Von na pipilitin siya ni Philip na umalis upang kompletuhin ang misyon. Pagkatapos ay inanyayahan ni Von si Philip na kumain kasama siya. Habang nakaupo, tinanong ni Von si Philip kung ano ang nangyari sa Stalingrad. Lumalabas na ang mga alaala na patuloy na bumabalik sa isip ni Philip ay mula sa Stalingrad. Noong panahong iyon, ang mga puwersang Ruso ay nagkubli kasama ang mga babae at bata sa isang buong bahay at kinailangan nilang sunugin ang mga ito. Nang mga sandaling iyon, nag-aalangan si Von, ngunit sinabi ni Philip na sundin ang utos. Sinunod ni Von ang utos at pinasabog ito ni Philip gamit ang tangke at nasunog ang buong bahay kasama ang lahat. Upang mapagaan ang kanilang nararamdaman, sinabi ni Philip na hindi nila ito desisyon, ito ay utos na ibinigay sa kanila. Samantala, napansin naman ni Philip na ang mga pagkain na nasa lamesa ay nagsimula ng mabulok. Pagkatapos, sinabi ni Von na dahil sa'yo, nandito tayo. Lahat tayo nandito dahil sa'yo. Sagot ni Philip, tumating ako upang tapusin ang operasyon. Pinadala ako ni Colonel Richter. Sinabi ni Von na ang lahat ng ito ay nangyayari lamang sa iyong isip. Pagkatapos ay binalik ni Von si Philip sa tulay at tinatanong kung bakit na-delay ang utos ng kanilang pag-atras dahil hindi ito karaniwang ginagawa ni Philip. Biglang naalala ni Philip ang isang telegrama na natanggap niya noon. Nakasulat dito na namatay ang kanyang asawa at anak. Nasunog ito sa isang bahay, katulad ng ginawa niyang pagsunog sa mga babae at bata. Ayon kay Von, na anuman ang itinanim mo, iyon din ang aanihin mo. Tinanong siya ni Philip kung nasaan ba sila. Pagkatapos ay narinig niya ang mga sigaw ng mga babae at bata mula sa apoy. Sinabi ni Von na dito na nagtatapos ang iyong paglalakbay. Ako ay natapos na noon pa. At sinabi ni Von na matagal na siyang namatay at hinatak siya ni Philip patungo sa apoy. Sa sandaling iyon, biglang bumalik si Philip sa realidad. Lumalabas na nasa tulay pa rin siya kasama ang grupo at ang lahat ng nangyari ay nasa isip lamang niya. At ng mga sandaling iyon, si Philip at ang kanyang crew ay namatay sa tulay.